Ito yung theme course po natin for the month. Ang topic po natin ngayon is learning to trust God daily provision. Ganda. Yung araw-araw na ibinibigay sa atin ni Lord, dapat ano natin, panagmalatayahan natin. Mapapasok po natin yan sa 1 Kings 17, 7-16. Bago po tayo magtuloy, meron po sa video na tayo papakita. May pera tayo. Abandon yung blessing na meron tayo. Minsan, sa sobrang dami nating pera o sa sobrang meron tayo, eh nakakalimutan naman natin si Lord. Minsan, sinuuna pa natin yung mga kulto. Pero what if, sa isang araw, nawala na yung mga to? Yung security ng ating trabaho, yung relasyon natin sa pamilya natin, o even sa kabiyak natin, o yung lakas natin nawala na, o yung resources natin. Ano na tayo? Isa naisip ba natin? Pag wala na yung resource natin, ano na mangyayari sa amin ng gawa? Dito sa talatang ito, pinapakita yung sa 1 Kings 7-16, pinapakita rito na once yung nawala na ang lahat ng bagay na ito, pero one source sa introduction ko, rise up. God is not finished providing. Hindi daw po natatapos yung provide ni Lord sa atin. Yung passage na ito teaches us how God grow our faith through unexpected ways and unlikely people. May mga bagay na ginagamit si Lord para po yan yung nawawala sa atin, sa buhay natin. Kaya nga po, itanong natin kanina ano yung pinag-aalala mo sa buhay mo, kinabukasan? Pero nga po, hihimay-himayin po natin yung mga verses na yun. Una po dito is yung when God allow, sa susunod na slide po, when God allow the brook to dry. Yung po yung sa kwento, pinatawag ng ating Diyos si Elijah at nagpunta rin sa isang mayamang lugar. Sabihin po natin yung ministry. At dahil na po tagtuyo, natuyo rin. Ito yung sinasabi na natuyo na yung brook o yung batis na pinagtataguan ng Elijah. Sometimes, later, sabi po sa verse 7, the brook dried up because there had been no rain in the land. Si Elijah po, dito sa passage na ito, was trying to obeying God. Pero, yet, ano nangyari? Still, natuyo yung batis na yun. Tayo minsan nagtatanong, Lord, lahat ng bagay sinusunod ko ino-obey mo kita. Pero, ba't nangyayari pa yung mga bagay na yun? Minsan nagtatanong tayo ng gano'n. Minsan kasi isisipan natin sa Lord, Lord, ang bait-bait ko naman Pero bakit bahay namin pasahoy? Parang lagi ko pang binibless. Minsan gano'n tayo. Gano'n din yung kay Elijah. Sinunod ko naman, Lord, yung mga sinasabi mo Obedient ako sa iyo. Yet, yung batis na nagbibigay buhay sa akin sana, tuyo pa rin. Ano yung pinapakita rin yung teaching point na sinasabi rin sa verse 7. Sabi po, obedience does not eliminate difficulties. Yung obedience daw po, obedient tayo, pero hindi nawawala yung mga difficulties natin sa buhay. Elijah was exactly where God told him to do or to be. Exactly, sabi, dito ko pumunta, ginawa ni Elijah yun. Yet, still yung batis na yun ay na-dried up. Ano yung ibig sabihin nito? This shows that following God, hindi nag-guarantee yung better process sa buhay po natin. Following God, isang connotation natin as pagsumunod ako kay Lord, lahat ng pagpapalang biyaya, nasa natin na. Hindi na ako bibigyan pa ng mga sabihin natin mga balakid sa buhay. Pero hindi daw po Obedience does not ensure as guarantees us yung comfort or stability sa buhay natin. Faithfulness does not prevent change or hardship daw po. Faith natin does not prevent yung hardship or change sa buhay natin. Pangalawa po, sabi po, God uses yung drying brook to move the servant forward.
may dahilan pala yung mga bagay na nangyayari sa atin. Sometimes, God was once sustain, to sustain kung ano meron po tayo, as to end, matapos po. So, we will depend on Him in any way, in every new day sa buhay po natin. Sometimes, inahalaw ni Lord yung, kasi minsan, pag naging too much dependent tayo sa source na meron tayo, nawawala yung dependency natin kayo. And mind you, si Lord daw is a jealous God. Sabi, minsan, hindi malit na magkaroon tayo ng pera. Sabi po, the love of money is the root of all evil. Yung pagmamahal natin sa pera, yun ang nagiging masama. Kaya minsan, inahalaw ni Lord na mawalan tayo. Bakit? So as we will be dependent on Him sa Kanya lamang. Pangatlo po, sabi ko dito, trust is tested when resources disappear. Napakahirap po, no? Pag nawalan tayo, ano pa rin may tiwala natin kay Lord? Yung pananampalataya natin sa Kanya. Minsan, sinasabi natin, meron tayong Diyos kasi pinagpapala natin. Minsan, sinasabi natin sa sarili natin, I am blessed because the Lord loves me. Pero pag nawalan ka na, pinarusahan ako ni Lord. Kasi wala na, hindi ko ba? Pero sabi dito, trust is tested when resources disappear. Itong verse po nito, teaches us that our trust should be in God, hindi doon sa bank account natin. Yung pananampalataya natin, dapat kay Lord, hindi sa kung anong meron tayo at sa tingin natin na pinagpapalataya. Minsan, yung bank account natin o yung mga pagpapala natin na akala natin tayo may gawa, ay itinaglalabag pa natin sa buhay natin. Hindi ako matutulog. Maraming connotation pag meron akong 6 million pesos, for example, ilalagay ko lang sa bank. Okay na ako sa buong buhay ko. Kasi yung kasabihin, yung interest lang ito eh. Buhay na ako eh. So, saan ka umasa? Kay Lord ba? O dun sa bank account sa pera na meron ka? Sabi, trust is tested when resources is disappearing. When the group dries up, God Himself hindi natutulungan sa buhay natin. Kung ang mga resources natin na wala, hindi pag nawala na tayo, wala na, tapos na. Alala ko yung tagamayang na naalala ko. Sana maalala ko. Yung loss or change does not mean abandonment. Hindi ibig sabihin na yung nawala sa atin, inabandon na tayo ng ating Diyos. Nagalit sa atin. Hindi ganun. It may be a divine transition sa buhay natin from nothing to bless. Hindi pagkat wala tayo sa kapag buhay na wala na tayo. Ibig sabihin, God is teaching us something that will transform us to new or better. Parang yung caterpillar. Ang pangit ng mukha ng caterpillar dito. Pero pag transform it to a beautiful butterfly. Minsan meron tayo, yung pangit sa atin. Hindi natin tinitingnan na yung pangit na yun, may galingan. So, tingnan na po natin yung katabi natin. O, nag-transform na po, di ba? Amen? Nag-transform na, magaganda na. Magaganda na. Amen? O, malagpang natin naniwala. God open flows one source before opening another. Hindi si Lord, hindi sabay-sabay bubuksan ko natin pagpapata. Hindi ganun. Little by little, one by one. Yung mga pagpapala na yun ay binubuksan ni Lord. Hindi sabay-sabay. Sabi, one source before opening another. Teaching us, teaching us to walk by faith, not by sight. Teaching us to dwell or to live on sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. So, pangalawa po, yung verses, God unusual provision. Mababasa po rin natin yan sa verse 8 to 9. Sabi po dito, then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon,
and stay there. I have directed a widow to supply you with food. This, alam ko ibig sabihin ito, ang verses na to shows that yung continuous guidance ni Lord kay Elijah, and even sa ating buhay, provided Elijah yung resources after yung stream o yung brook dried up o natuyo. Ano po yung makikita natin dito aral o yung teaching point po natin sa buhay natin. Sabi po rito, sa yung teaching point ng aral, sa next slide po, sabi po, God speak when the season changes. Si Lord daw po, we will reveal yung pag nagbago yung buhay natin o yung season change. Sabi rin sa verse 7 po ba, after the brook dried up, the word of the Lord came to Elijah. Ano sinabi? God did not leave Elijah confused or abandoned. Hindi na po iniwan si Elijah and Lord or abandoned or confused nung nag-dry up yung brook. Anong ginawa? God gave fresh direction. Sabi niya, pumunta ka sa sirapan. Sabi rin, God sent Elijah to an unexpected place. Yung kaya nga po yung case sa sirapan. Alam niyo po ba, yung sirapan was in Sidon. Yung Sidon is territory ni Jezebel. Sidon. Jezebel. Si Jezebel po, hindi po ito yung isla. Nandiyan po ito. Yung tao na Jezebel. Alam po naman natin, si Jezebel ay yun yung kaaway ni Elijah. Si Elijah po. Elijah po ang kaaway ni Elijah. So, imagine, Lord, mapupuntahin mo ako sa lugar ng kaaway ko. Bakit ka po nito, Lord? Kung tayo yun. Pero si Elijah, mas masyadong obedient. Sige, pupunta ako doon sa lugar. Kaya sabi, God send Elijah to an unexpected place. Doon sa lugar ng kaaway ko. Ano yung sabihin nun? God is not limited in theology or politics. Okay, Lord, sabi na nga, itong mundo nito ay aking tungtungan. Sabi na, God can provide even dun sa hostile or unlikely places. Ganun kagaling yung pabuti natin, Diyos, no? Pangatlo, sabi ng God can extend beyond Israel, foreshadowing His concern of Gentiles. Although alam natin si Lord, sabi God of Israel, pero hindi lang si Lord ay para sa Israel at para din sa ating mga Gentiles. Para sa atin. Diba? Ano sabi? Ang araw ay sa lahat. Sa mabuti at masama. Kung binibless yung kapit na ito, sabihin mo, masama. Eh, ngayon sa atin. Pero pagkatapos ito, kasabihin natin, kayo na lang na masama kasi binibless. Anong nangyayari doon sa damok at palay? Di ba nagtanong yung ano? Anong gagawin mo kasi tumubo yung palay sa kayong damok? Bubunutin ko po ba? Pag pinunot yung damok, nakasama yung palay, kapag maliit pa lang, kasasama yung palay dito ba? Pero sabi, hindi, hayaan mo tumubo yan. Pero pagdating ng panahon, pag-iulit ko yung palay at sa damok. Anong ginagawa ko sa damok? Susunugin. Tingnan nga po natin yung tabi natin. Hindi naman po mukhang naman, mukhang palay naman po. Amen? Alam ko mukhang sunog. Buti na lang din, wala akong nabibig. Sabi po na God uses unlikely people as His instrument. So si Lord talagang gumagamit ng mga bagay para tayo i-bless. Pag na-bless tayo, anong sabi po? I-bless din po natin ang bagay. Blessing o yung grace, hindi lang sa atin, but rather, binigay sa atin yun to bless others. God chose a widow to provide for Elijah. Malay natin, meron tayong pangangailangan ngayon. Paglabas natin dito, meron gagawin si Lord para i-bless tayo. Ganon si Lord, meron kapunta si Lord sa buhay natin. Someone who, by human standard,
poor, sabi ko, vulnerable, yung widow. Walang kakayanan to eh. Pero, anong nangyari? Binless niya si Elijah. Ang sabi nga ng widow, di ba? Last ko na to eh. Anong gagawin ko pagkatapos kong kumain? Anong sabi niya? Pwede na akong matay. Papakamatay na ako. Kasi last ko na to eh. Marami sa atin, di ba? Alam natin at balitaan po natin yung chismis na yung sa balita sa Diyos na yung nilasan niya yung kanyang mga anak. Sabi niya, meron akong gagawin kapag mga bagay sa buhay. Meron akong gagawin. Katulad ng ginamit niya ng ating Diyos, yung widow, mahirap, wala siyang power, vulnerable. At siya rin nga kailangan ng tulong, di ba? Pero ginamit ni Lord para i-bless sila. Ano yung highlight ng buwan? God's power is to work through weakness. So sabi, ano sabi? Pag ano, kasi pag si Lord ginamit yung malakas, ano kasi? Mayaman eh, di ba? Parang natural, makakapag-provide yan kasi may pera eh. Pero, kung si Lord ginamit ng mahirap, pinapakita nila yung kanyang kalakasan dito. Kanyang glory. Sabi ng God is tendency to use people the word overlook yung mga hindi natin pinapansin sa mga buhay natin po. Minsan, nangyari na po sa inyo na ang hirap pinapin. Nagbigay pa sa akin. Minsan may patutusok pa sa pwede na yun. Ayaw niya tanggapin eh. Kasi nakikita yung sitwasyon na bakit ako may-bless dito tao ito eh, mas mahirap pa sa akin ito. Alam ko pinatutuloy mas naway ko. Binless siya, binigyan siya ng blessing. Pero siyempre, nakakaya hindi tanggapin kasi yung mga blessing na binibigay sa iyo, hindi naman talaga sa kanila ito. Ginamit lang sila ni Lord para i-bless ka. Yung mga ganun pagkakataon. God's provision often comes through humility, not in abundance. Hindi doon sa may natural, madali kong magbigay pag meron tayong sobra. Tama. Kaya mo magbigay, for example, meron kang isang milyonero. Kaya mo magbigay ng 100,000 din mo kasi meron kang 1 milyon. Eh paano, kung ang pera mo, 10 pista, 13 pesos pamasahe, kaya mo bang ibigay yun? Kaya mo bang maglakad para ibigay sa gawain ni Lord? Economic po ba? Mahirap din po ba? Kaya natin bigay para sa Lord. Sabi, God prepared provision before the need arises. Hindi yung bago pa lang mangyari, ibigay na agad. Hindi ka na si Lord eh. Sabi ko, yung nangyari na, sa kanya na ibigay. Sabi niya, God prepared provision before the needs arise. Ano sabi mo sa talata? I have directed a widow. Papunta pa lang si Elijah doon sa pupuntahan niya. Sabi ni Lord, I have directed the widow. Alam na ng widow yung gagawin. Pagpunta mo ron, ang hingi ka lang, ibibigay niya yun. Diba? Bago pa lang siya pumunta, hindi yung nandun na siya. Ganon si Lord. Before Elijah arrived, God has already done work. Ganon din. Yung mga nangyayari kasi sa akin, yung mga circumstances na nangyayari sa akin, alam na ni Lord yan. At alam na yung gagawin. Minsan nga lang, sa sobrang nating talino, pinamumunahan natin si Lord. Wala ka pang bayad sa sa kay Judith. Judith Na, wala pa akong babayad. Papunta na ako sa nakabayo. Ang ginawa natin, dahil masyado tayo nagkalala, namutang tayo. Pero ang di natin alam, pinamunahan natin si Lord. Hindi pa lang may padadala siyang bagay na tutulong sa atin, pagkakaw na tutulong sa atin. Eh dahil sa yung tiwala natin, yung pananampalataya natin kanina, hinanahan natin si Lord. Sabi, God prepares provision before the needs arises. God already at work. Amen? Amen. So, ano po yung lesson na nakikita po natin dito? When God closes the door, one door, it gives direction to the next step
kailangan na natin makinig. Pag sinarado ng isang pinto, sabi ni Lord, ito yung gagawin ko. Pero pinamumunahan natin may isa. God provision may come from unexpected places and people. Katulad nung sa Sidon na nangyari na lugar pala ng kaaway ni Elijah. At yung widow, ang nagbigay pa sa kanya, nag-bless pa sa kanya. Obedience requires trust. So, ringan mo natin trust. Trust. So, yung obedience daw po natin, pagsunod natin, require trust. Especially with God's instruction. Seems so risky. Especially na, Lord, kaya po ano na sinasabi mo sa akin? Gagawin mo ba talaga ito? Sabi, trust. Obedience requires trust. God's plans is bigger than our comfort and expectation. Minsan, sasabihin natin, ito lang yung gusto ko eh. Pero ang laki na bibigay sa inyo eh. Sa buhay na natin, may pagpapalang bibigay na gano'ng palaki. Pero minsan, ito lang sabi ko, Lord, ito lang ako, nagkakasya na lang ako rito. Again, yung trust natin na hindi tayo naniniwala na ibibigay ni Lord yung gano'ng palaki. Ngayon yung pumipigil doon sa mga blessings o yung mga dapat na ginagawa sa atin ni Lord sa buhay natin. God is calling us to move forward into something unfamiliar. Minsan, pag masyado tayong comfortable sa sitwasyon natin, ayaw na natin umalis. Sabi nga, yung comfort zone natin, dito na lang lagi ako. Kasi sanay na ako rito eh. Ayaw natin umalis doon sa comfort zone. Bakit? Kasi kinakabahan tayo. Na pag umalis tayo rito, baka, hindi na ako mag-succeed o mag-success sa buhay ko. Ganun tayo minsan. Remember, where God sent you, He also sustain you. Kung saan tayo dadali ni Lord, aalisin tayo sa comfort zone, God will sustain us. Again, kung nandun yung trust, ang ipalagay natin ni Lord. Amen? Amen. Sige nga po, palapakang po natin si Lord. Sabi po sa susunod na slide, faith tested in desperation. Sino po pa rin may desperado sa buhay? Wala, no? Yung parang, naalala ko yung psychology teacher ko eh. Nung college kami, sabi niya, sa mga babae kasi lalaki, pwede naman tumanggap na walang asawa, magka-asawa pa ito. Ay yung babae, meron expiration yung Astos. alam niya na, Grabe. expiration niya. Expiration daw, babae. Kung gandang dalaga ka pa, kung nagpakapagandang dalaga ka, bakit ka sasakay ka ng asabit? Dapat sumakay ka doon sa front seat. Kaysa nagpakatanda ka na, ay sasakay ka pa eh. Gano'n yung sinabi. So, out of desperation, gusto mo bang sumakay ka? O sumakay front seat? Ano sa sasakay? Saan kaya na sa front seat? Sabi po rito sa verse 10 and 12, Elijah went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering stick. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have drink? As he is going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. As surely as the Lord your God lives. She replied, I don't have any bread, only a handful full of flour in a jar and a little olive oil in a jar. I am gathering a few sticks to take home and bake a meal of myself and my son, that we may eat and die. Last week, siguro doon po nakita yung pag-death sentence last week. Makatiba ka lang. Ito yung huling hapunan ko na. Pagkatapos nito, magpapakamatay na ako. Dahil, ano po yung ibig sabihin ng verse na ito? This verse, sabi nito, God promise and human desperation. Yung nandito po yung promise ni Lord, at nandito din po yung human desperation na sinasabi. Ano sabi po ron? Pagkatapos nito, pwede na akong matay. Kasi yung flour ko at yung olive oil konti na, pag naluto ko na ito, ayos na. Kasi yung panahon nito, ito yung panging, yung tagulo
Ano po yung tinuturo dito sa atin? Yung teaching point ito. Obedience put us in the right place. Yung pagsunod daw po ay nilalagay tayo sa tamang lugar. Elijah obeyed immediately nung sinabi na pumunta siya sa Saratan. At nakita niya nga po yung sa kwento, yung widow. Exactly as God said. Yung disconfirm that God's guidance is precise. Totoo po na pag sinabi ni Lord, pag susundin mo, tama lagi. Maalala ko pag dami ko na pag lalabas ako ng bahay, papasok, madadaanan ko yung jacket. Titingin ako sa labas. Init naman eh, jacket. Dadaanan mo ulit yung sombrero. Kalawawakan. Taas na tao. Sa huli-huli po, makikita ko ulit yung payong. Hindi ko po papansinin yun. Kasi naniniwala ako na hindi yung ulan. Pag uwi ko po, galing trabaho, ang lakas ng ulan. Basang sisiwa ko. Pag uwi ko sa bahay. Minsan, ganun si Lord sa buhay natin. Direct us. Dinadirect tayo ni Lord kung ano yung gagawin natin. O sa buhay po natin. Pero minsan, dahil kakain is power, makulit, magaling pa kay Lord. Minsan sinasaway natin. Kasi, ito yung feel ko, ito yung pakaramdam ko eh. Katulad ng mga bagay na simple lang. Makikita mo yung gamit mo, makikita mo yung sombrero mo, makikita mo yung payo. Pero lahat yung lalapasan mo. Meron tayo sa buhay natin opportunities na nilalapasan dahil sa yung pananampalataya natin ay kamautin. O wala tayong trust kay Lord. Minsan sinasabi na ni Lord, ito yung gagawin ko. Pero dahil nagtatrust ka lang sa sarili mo, dahil sa tingin mo, sobrang talino mo, nawawala yung sana na meron ka sa buhay natin. The test became with something small. Yung test daw po, start with something small. Yung, ano po sabi rito? Elijah first asked of water. Which is, binigay naman nung ano, di ba? No widow. Kahit tagtuyot yun, konti na lang yung tubig, binigay pa rin. Pero ano nangyari? Sabi niya, pagka ano, dalan mo ako ng tinapay, doon lumabas yung tunay na sa loob ng widow. Sabi niya, konti na nga lang yung harina ko eh. Konti na nga lang yung namis ko eh. Pagkatapos ito, mamamatay na ako. Test begin with something small. Yung widow, yung pagkatapos doon, honestly reveal kung ano yung kanyang sitwasyon, yung hopelessness niya sa buhay. Wala siyang bread to prepare, only a handful flour, a plant, or final feed before death. Inano niya na, no? Sinunod-sunod niya na yung ano, nag-decide na siya sa sarili niya. Ito yung meron ako, pagkatapos ito yung gagawin ko. Minsan, sa buhay po natin, pag nakita natin yung sitwasyon, ganun din po ba tayo? Nagpaplano o nagpipray muna bago tayo magplano. So as to reveal kung ano yung gusto natin sa buhay. The Lord sa buhay natin. Pero yung widow, alam niya na kagad kung ano yung gagawin niya eh. Siguro kung hindi dumating si Elijah doon sa panahon na yun, baka hindi na siya nakwento. No? Hindi na ikwento yung buhay niya. Kasi pagkatapos nung tinatay, kapunan na gagawin niya, kapakamatay na siya. Baka naliga yung kwento, pero mabuti na lang. Pinapunta ni Lord si Elijah. Her words shows total desperation. Ano yung total desperation? Pagkatapos ito, wala na. She is not exaggerating. Totoo yun. Minsan sa buhay po natin, talagang pag nandun tayo sa edge na, sa dulo na, wala na eh. Ito na lang yung gagawin ko. Ganun minsan ang pakaramdam natin. Last ko na ito. Kumbaga, huling parahan mo na ito. Ano na yung gagawin ko? Wala na. Mag-aaral na ako. Mag-resign na ako sa trabaho. Faith is tested at the point of last reserve. So yung pananampalataya daw po natin, tested doon sa last reserve natin. Pagpunod natin, sakto ang pamasahe lang. Wait, let's say totally. Bibigay ko ba ito? Hindi ka naman po sinasabi mag-aaral kayo. Sample lang. Baka mamaya, doon ko talaga kasi brother lang. Pinaglakad ako. Kasi challenge ako eh. Hindi ko kaya. Sabi ko nga yung resources natin, tested.
doon sa last resort na meron tayo, the widow is asked to give, yung widow was asked to give you kung ano meron siya eh. Pero pang kayo was perfected, sa atin po ba, hindi ko naman kilala sa inyo o yung kapitbahay natin na nakikinig, bibigay niyo po ba? Minsan nga naglalakad ako doon sa kalye, kasama ko sa Adrian, maliit pa. Diba, dapat ba? Yung piso. Gutom na ako. Eh, wala, hindi ako nagdadala, pupunta lang ako sa nanay ko. Hindi ako nagdadala pera. Alam mo po yung pakaramdam na piso lang, hindi ko maibigay. Luluma kayo kasi gutom na yung anak na eh. How much more na yung kapitbahay mo, hindi mo kakilala, mamilingin, ibibigay mo, tapos hindi mo papakainin yung anak. It requires malaking trust, yung sobrang trust mo. Bilang dun sa sitwasyon, kung tinanong kay Lord na pag binigay ito, God will provide. Sino po ba rito yung may mantra na God will provide? Amen. Nakakamangka po yun na yung may kwento ko lang po yung tapos na po si Adrian. So, nagdala na lang po ang yung every tuition fee magtatanong ka, Lord, pangako ko yan eh. God will provide eh. You will provide. And Lord, alam mo na, sabi mo, huwag akong umasa sa bank account eh. Kung umasa mo, sana naging pa naman na dito. Pero sabi mo, you will provide it, pero hindi God always provide. Amen. Hindi pinababayaan ni Lord na hindi makapag-vision fee yung anak ko. Na makakaligtaan natin magkano magbayad. At pagpipirma ako ng, ano yun? Promissory note. Promissory note. Kahit kailan, mabuti si Lord sa buhay natin. Amen? Amen. Dito po ako nakapagpirma ng promissory note. Praise God. Amen. Ganun po mabait si Lord. Kung iaasa natin kay Lord lahat ng mga bagay. Amen. He will direct us. At meron tutulong. Isang araw lang po eh. Pagpas, dumating po yung tawag namin bayo. Pagpasok ko sa bag, may ganun kagad eh. Kala ko kung ano po yun. Sabi ko, saan ko kaya ako na ako. Joke lang. Pero inabot na sa may ganun. Oh, blessing. God uses others to bless you. Ganun kami si Lord. Kung wala ka na, hindi ka mawawala ni Lord. Pananampalataya natin laging naroon. Amen? Amen. Faith is tested at the point of justice. Kaya malaman ako tayo. Obedience, sabi ko rin sa lesson, obedience is a life as with God's blood, even unlikely encounter. Bilisin ko na lang po. God may ask us to trust Him when our resources are almost gone. Para na pala tayo, again, laging nandun yung trust eh, na kahit wala na tayo, mawawala na tayo, sabi ni Lord, magtiwala ka lang, akong bahala. Kapit lang. True faith, sabi rin, open start when there is nothing left but God. Yung totoong pananampalataya, start na walang-wala na tayo kung di si Lord na nalalapit ka na. Minsan, ganun talaga tayo. Pag may malalapit ka pa tayo, inuhuli talaga natin si Lord. Sa listahan natin, at magsasabi rito, inuna si Lord sa listahan. Sabihin ko, pumula lang na yun. Alam ko naman, gagawin yan, lagi nasa sa listahan. Pero bilang human, minsan gumagawa tayo ng paraan. At pag wala na tayo nagawa ng paraan, saka lang tayo lalapit kay Lord. Sabi rito, true faith opens start when there is nothing left but God. God sees and meets people in their deepest desperation. Sabi daw, nakakita o lumalapit sa Lord talaga kung sa buhay ako, walang-wala na tayo. Yung deepest desperation natin, if we will see God, lagi na naisip. Pero sana, sa susunod, kahit wala tayong pangangailangan, kakusapin natin dati si Lord. Ano ba yun? Phone number ni Lord? Jeremiah 10:53. Call to me and I
ginagawa natin sa life. Tell you great things. Eh, kung di ka tumawag, ibig kasi na Lord na great things. Diba? So, lagi natin kasabi sa Lord. When you feel like you're down, to your last handful, remember, si God specializes in multiplying what seems to be insufficient. Ganun si Lord kabuti. Yung seems that kulang na kulang tayo, God will multiply. Yung insufficiency natin, kay Lord, laging marami. God specializes in multiplying with what it seems to be insufficient sa atin. Yung ipopokay mo, sabi niya, pag bless mo, I will bring back your blessing 100 folds. Ang galing, no? Lagi ganun yung ni Lord sa buhay natin. Yung 100 folds. Last, obedience before provision. Mababasa po natin sa verse 13 to 14. Ito pong verse na to, reveals yung act of faith, obedience of God, and miraculous provision. Sabi po sa testing point, God addresses fear before evil or faith. Yung fear, yung sa next slide po, sabi po sa testing point. God addresses fear before it falls for faith. Yung sinabi, ano sabi ni Elijah? Don't be afraid. Yung ay tawag daw po is natural resource. Kung ang resources natin ay wala na tayo. Totoo, natatakot tayo. Uy, bukas bayaran na. Wala pa rin pera. Hindi pa rin sinusweldo. Minsan, nangyayari naman po delay yung sahod Inaasahan natin yung sahod na may pambayad tayo. Pero na-delay. Ano yung takot dito? Kami do not fear. Do not be afraid. But fear must be confronted before faith act. Ayun po pala, no? Yung takot daw po, must should be confronted before yung faith ay mangyari. God often reassure us before asking about asking Him. At laging reassurance kay Lord. Faith requires putting God first. Again, pananampalataya daw po requires putting God first. Ano po rin ito? This was told to, sabi po, trust God before trusting a visible resource. Tayo, naniniwala, mga scientists tayo. To see is to believe. Hindi tayo naniniwala pag di natin nakikita. Pero ano sabi? Trust God before trusting visible resources. Kasabihin lang, di Kuya Peter, Brother Abner, nauutangin kita. Maniniwala lang ako pag nandiyan na. Ganun tayo. Pero if you trust God, even na wala pa yan, pinanampalataya natin magkakaroon. Amen? Ano po kayo ninanais natin na mangyari sa buhay natin at hindi pa dumarating? Meron po ba? I believe, kung ang pananampalataya po natin ay kasing laki ng mustasa, yung ninanais din po ngayon, bukas pangalawang magyayari. Amen? Sabi po, give first, even when it seems illogical. O, wala na ako, magbibigay pa ako. Sabi, give first, even when it seems illogical. Ano yung pangako niya sa Malakay 3:10? Ano sabi niya? Bubuksan ko ang binubuhat bintana ng kalangita para ibuso sa kapala. So much more, sabi niya. Kailangan mo lang ibigay para sa kanya. Obedience precedes provision. Trusting God, sabi ko. Next slide po, sabi ko. Ano po yung key lesson na makikita po natin? Faith means trusting God even when man doesn't work. Doon sa key lesson po. Ano sinasabi? Faith means trusting God even when man works. Ito na lang pera ko Parang hindi eksakto. Ito yung babayaran ko. Kulang. Minsan tayo binibilang natin. Sinagsakin natin. Alam po kami, no, faith ko lang.
nung bago-bago pa lang kami ng business group, magkasama. Meron akong Excel. Alam niyo po yung Excel, no? Yung parang box mo. Excel power sa office. Ilalagay po namin doon kung magkano ito yung sweldo namin dalawa. Tapos, ito yung gastusin. Ito lang. Pag bawasan kaya natin yung tax. Bawasan kaya natin yung tax para sa pero hindi po yun. Pero nakakapagtaka po ron, kulang yun. Pero makikita mo yung sapat-sapat na binibigay ni Lord. Sabi nito, God even, sabi nito, faith means trusting God even when math works. Eh yung Excel po magaling eh. Pag nilagay niyo po yun doon, kakwentahin niya na yun eh. Tapos ito lang yung sahod po, ito yung kulang, deficit. Lagi kaming deficit po. Doon sa Excel. Pero hindi po namin nararamdaman po. Pag na po, kapag tayo kay Lord, una, tinitignan na yung pananampalataya. Pananampalataya natin, God will provide. Every situation na mahirap sa atin, hindi mahirap kay Lord. Putting God first opens the door of His provision. God miracles often comes in daily portion. Bakit? So that laging nandoon yung pagsama natin sa Kanya. Yung pananampalataya natin sa Kanya. Sabi, God's miracle often comes in daily portion. Not one time, big time. Bigay ko na sa ito. Minsan gano'n tayo, pag binigyan tayo ng mga blessing, marami, alam na kung saan mo dadalhin. Pero hindi. Yung minsan, pwede ka. Sumasahod ka rin. Mas maganda na. Alam mo, allowance. Pasahod tayo ng ating asawa. Magkano ba yung ano po? 100. Sakto na to. Oo, gano'n. Pag may sobra tayo, mabuti, magaling sa mga movies natin. No? Kasi pag may sobra, baka kung saan tayo pupunta eh. Ganun tayo, asa. Pero magandang training po yun. Ganun din daw sabi, God, miracles, yung daily portion, hindi yung bigay kaya. Obedience transform scarcity into sufficiency. Ano po yung pinapakita ko rito? God asked us, yung obedience po natin, in the moment, sa moment na walang tayo. Remember, what you place in God's hand may be small, but yung return sila, yung binigay natin ni Lord, sa tingin natin maliit. Pero pag binalik ni Lord, sobra-sobra, ay lagi sa akin. I will multiply 100 volts. Amen. Kung tumaya kayo ng piso, kapit natin sa ating tumaya ng piso, at nagbigay ka ng piso, 100 volts ang ibibigay sa inyo. Hindi man sa financial, maaaring sa iba. Kasi minsan tinitingnan natin yung pagpapalat biyaya in terms of financial. Which is valid naman kasi kayo nakikita eh. Pero yung malusugan na naupuha kayo niyan, hindi pa pagpapalat biyaya yan. Amen. Marami sa atin po, yung natin sila sa utak. Pero, ano na sila kay Lord ko, kaya na po, nakahiga sa mga nakarangay sa sakit karamdaman. Sabi ni Steve Jobs, kilala niyo po, diba? Ang yaman mo. Kung kaya ko lang bilhin yung tao na pumalit sa akin, sa sakit ko, bibili ako. Pero hindi. Sabi sa akin, sana yung mga araw na ginugol ko para magkaroon ng maraming pera, sana ginugol ko na lang sa tama. Hindi mo pa rin mag-isip na magkaroon ng marami. Pero mali, yung sobra, dun sa meron siya. Nakalimutan niya magpahinga. Tayo po ba? Gusto mo natin magpahinga? Wag mo na. Wag mo na tayo. Para mahal tayo. Glorify natin si Lord. Sige ka, tingnan niyo nga po yung ano. Mga katabi niyo, mukhang pagod na po ba?
Di ba? Sabi po lang sa next slides, sa daily, not excessive provision. Verse 15 to 16. Sabi, she went away and did as Elijah had told her, so there was food every day to Elijah and for the woman. Ano po ibig sabihin ng verse na to? Verses, ang sinasabi po ng verses na to, that describe the fulfillment of God's promises through obedience and faith. So yung obedience and faith, hindi meron pa balitaan kaakibat ng promises sa Lord. Ano po yung teaching point? Obedience activates promises. Yung pagsunod activates promises. Yung mga anak po ba natin, pag naghugas ng pinggan, tapos nanghingi sa atin, binibigyan po natin, di ba? Pero pag naghugas na may padato, meron po ba? Wala. Wala na, minsan nagagalit pa tayo eh. We to obey despite fear and lacking sa buhay na. Our action demonstrate yung faith with God's word. Yung pananampalataya niya. Alam ko, pagkatapos ito, meron magandang mangyayari. God provides daily, not all at once. Sabi po rin pangatlo, God's provision blesses more than one blessing. Yung provision, blessing, is miraculously ibigay sa lahat ng pagkakaroon ng lahat. Kaya na kung ano yung bless na may sa atin, it is to be shared. Hindi sa atin lang. Binigyan ko si Kuya Peter of the Land. Binigyan ko ng blessings ni Peter. Pero alam ko, isi-share niya yung iba. So, para maramdaman ng iba na kung paano ma-bless them. The miracle sustain doon sa sinasabi, Elijah, God's servant, yung widow, and yung her family. Yung sinasabi lang po rito, yung blessing, from Elijah, yung sa widow, at sa kanyang pamilya. When we obey God, His blessing often extend beyond sa atin. Kung gusto ko ba natin yung blessing? Amen. Kaya po yung gusto ng blessing. Amen. Yung blessing extended when we obey God beyond lang sa atin, sa pamilya natin, at sa mga mahal natin sa buhay. God is faithful to His word. Naniniwala po kayo. Kasi Lord is faithful sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Sabi rin, God emphasizes that miracle happen in keeping the word of the Lord. Yung small miracle sustain great faith. Wala ka ng Yung tubig. small miracle na po sustain Lakas tubig sa great kanya. faith. Ano po halimbawa nito yung jar never run out dun sa Malakas. kayong oil, hindi ito nawala. God faithfulness often sees consistent provision and unsolid abundance. Yung consistency. Ano po yung lesson ng pamilya ko? Obedience brings us to experience of God's faithfulness. God often provides just enough to keep us trusting faith. Kasi pag sobra-sobra binigay sa atin, katulad nung, naalala niyo po kayo nangingi yung mga Israelite ng pana. Saka yung, dun sa number 11 po yan ang mababasa niyo, yung nagpaulan ng maraming quail, si Lord sa Israel. Kasi gusto ko kumain ng bibig. So yun po, faith grows through consistent quiet miracles and God's word. Never fail. Ang salita ni Lord ay hindi nagmamali. So ano po yung conclusion sa kabuhan nito? Conclusion na ang talaga sila. Ay, gano'n po ba tayo? Amen. Gano'n po kalaki para nakalakay na meron tayo kayo? Kasi laki ng buto ng pastasa. Mas maliit. Pinagkala po tayo kung pananampalataya na kahit maliit lang. Sabi niya, kung meron kang pananampalataya na kasi liit ng buto ng mustasa, yung nagugong ng problema, pwede mawala. Ay, move from left to right. Maliit lang yun eh. Saan pa kung kasilaki ng bola? Baka ma-translate ko yung mga pananampalataya na yung kasama natin sa bahay. Sabi, when the brook rise up,
Tayo po ba, pag wala na tayo dun sa conclusion po? Pag wala na po tayo, napapanig po tayo, no? Yes. Sabi rin sa conclusion. When the brook dries up, don't panic. Don't tayo panic. Listen for God's direction. Minsan, pag maraming internet sa atin, kasi wala ng atin. Andun po yung nagpapanik sa atin. Maraming internet, maraming mga frequency na dumapit sa utak natin. Ano yung gagawin ko? And then when we panic, hindi na tayo nakakapag-isip, nakakapag-strategize. Sabi, listen for God's direction. Step out in obedience. Trust God, gave faithfulness. Panapalatayan daw natin yung faithfulness ni Lord sa buhay natin. Just as God sustained Elijah and the widow, He remained faithful to them. Ang ating Diyos ay Diyos na nakaraan, ngayon at kasalukuyan. Kung paano sinustain ni Lord si Elijah at ang widow, gano'n din po tayo i-sustain ni Lord sa buhay natin. Kung naroon ang ating obedience, pananampalataya, yung faith at yung trust kay Lord. Amen? Amen. Hindi po.